Ang bawat sulok ng Pilipinas ay puno ng mga mamamayang nagsisikap, nangangarap at patas na lumalaban sa hamon ng buhay. Sa mundong walang kasiguruduhan, hindi maiiwasan ang mangamba para sa kasalukuyan at hinaharap na buhay. Gayunpaman, mayroong sandatang maaasahan na mag-aangat mula sa kahirapan at maging daan upang makamit ang mga minimithing pangarap. Ito ay ang edukasyon. Bilang suporta sa sektor ng mga mangingisda at kanilang pamilya, nagbukas ang pamahalaan ng oportunidad para sa anak ng mga mangingisda na makapag-aral sa kolehiyo. Sa bisa ng special order ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na pinagtibay ng inamyendahang batas pampangisdaan, ang Republic Act 10654 ay ipinatupad ang Fisheries Scholarship Program. Sa ilalim ng Fisheries Scholarship Program, maaaring makakuha ng full college scholarship ang mga kwalipikadong estudyanteng nagnanais na kumuha ng Bachelor of Science in Fisheries o BSF. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng oportunidad ang mga estudyanteng maging iskolar at libreng makapag-aral habang inaangat ang antas ng profesionalismo sa larangan ng fisheries na makakatulong sa pagpapalakas at pagpapatatag ng industriya ng pangisdaan ng Pilipinas. Mayroong tatlong uri ng FSP, ang Fisheries Industry Leader Grant o FILG, para sa mga senior high school graduate at mga graduating student na magtatapos ng may karangalan. Ang Fisherfolk Children Educational Grant o FCEG para sa mga senior high school graduate at graduating students na may magulang o guardian na rehistradong mangingisda. At ang FSP Indigenous Cultural Communities o Indigenous Peoples o FSP ICCs IPS para sa mga nabibilang sa ICCs at IPs. Sa ilalim ng FSP, ang mga iskolar ay makakakuha ng mga suporta sa pag-aaral kagaya ng monthly living allowance, OJT o practicum support, book allowance, thesis or special problem support, graduation support, one-time relocation allowance, one-time uniform allowance at iba pa. Mula sa programa ng BFAR na ito, daan-daang mga mag-aaral na ang natulungang umahon sa mga hamon ng kani-kanilang buhay. At isa sa mga ito ay si Ginoong Quirino Gumabay Pascua o mas kilala sa palayaw na K. Ako po si Quirino Gumabay Pascua, tubong Atulo Igig, Cagayan. Ako po ay 41 taong gulang at isang alumni ng Fisheries Scholarship Program under the Fisherfolk Children Educational Grant in the year 2000 at nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Fisheries, major in Aquaculture noong taong 2004. Ang aking buhay ay nagsimula sa isang payak at simpleng pamumuhay mula sa isang mahirap na pamilya sa bayan ng Igig. At ang aking tatay, ang pangunahing hanap buhay niya ay pagsasaka at pangingisda, samantalang housewife po yung aking ina. Ayon sa mga magulang ni Dean K., bata pa lamang siya ay nakikitaan na ng hilig sa pag-aaral, kasipagan at tiyaga. Noon pa man ay may puso na si Dean K. sa pamamahagi ng kanyang karunungan sa mga nakababata sa kanya. Graduating ako ng taong 2000 ng high school sa Igig National High School ay maraming opportunities ang pumupunta at bumibisita sa aming school. At isa nga po sa bumisita sa aming munting paaralan ay ang Fisheries Scholarship Coordinator ng BFAR Region 2 at pagkatapos ng kanyang pagpapakilala sa programa na Fisheries Scholarship Program ay napagtanto ko na bakit hindi ko itry na mag-take ng qualifying exam rather for Fisheries Scholarship na ito dahil na rin sa
kakulangan no sa financial na support ng aking mga magulang. Kaya ang aking kaisipan noon ay kailangang itry ko lahat ng anumang opportunity for scholarship na pwedeng makatulong sa akin sa papatuloy ko ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Kursong Chemical Engineering ang unang napupusuang kunin ni Dean Kay. Dahil sa pagpapayo ng kanyang tiyahin, nagbago ang kanyang isip. Kasi ang kursong fisheries ay isang rare na kurso sa aming lalawigan or sa Region 2, at kung makakatapos ako ng fisheries course ay mataas yung chance ko na makapasok at makapag-start ng isang magandang career sa field ng fisheries, kasi nga nangangailangan ang gobyerno ng marami pang miyembro ng kawani ng BIFAR na magpapatuloy para mapangalagaan ang ating existing water resources not only sa Region 2 kundi sa buong Kapuluan. Upon confirmation doon sa result ng exam nung year 2000, kasi ang inyo pong lingkod ay nag-top sa regional qualifying exam among around 100 plus takers ng Region 2, and then na-inform po kami sa school na may kasama po kasi akong pumasa na classmate ko din sa IGIG. So dalawa po kaming qualified na scholar. Ako po ay guminhawa po yung aking dibdib dahil ako po ay hindi na naggastos kasi siya po ay full scholar noong first year po. Hanggang noong nagkatapos siya ng fourth year college po. Highlights po ng offered benefits ng pagiging BIFAR scholar po ay una, ay meron kaming 2,500 na stipend sa isang buwan, at meron kaming semestral book allowance na 2,000, meron kaming graduation support, meron kaming thesis support. At syempre ang pinakamasaya po ay pag makatapos ng kursong fisheries, kami po na scholar ay priority na i-absorb sa BIFAR bilang miyembro or empleyado ng kawani. Nakatulong po siya dahil hindi po siya nagbabayad. Tapos full scholar, tapos maganda po yung kanyang scholar dahil hindi siya yung mga project niya po, kahit marami siyang project, binabalik po ng BIFAR po yung kanyang ginagastos po. Mahirap na kurso ang fisheries. Yan ay ayon na rin kay Dean Kay. Maihahalin tulad niya ang mga pagsubok na pinagdaanan niya sa kursong ito sa malalaking alon. Yung 4-year na journey ko, a rewarding feeling. Kasi alam mong magtatapos ka na, at yung pagpapaaral ng BIFAR sa akin, I have given justice for the expenses of the government for me. At syempre, magiging proud yung parent ko sa akin, proud yung aking mga mentors, kasi ang timeline ko for the 4-year is halos na-achieve ko yung gusto kong gawin para as a scholar, as an academic achiever, as a student leader, and as a student journalist, na lahat po ito ay kasama sa aking pangarap habang tinatahak ko ang 4 na taon na BS Fisheries course noon dito sa CSU Aparri. Proud po kami dahil yung kanyang sinalyan na siya po ang top 1 po noong siya. Nag-graduate po siya ng college po. Siya pa ay magna cum laude po. Proud po ang mga fisheries dahil yun lang daw na batch na may magna cum laude daw siya. Isa sa mga natatanging mag-aaral si Kay sa Cagayan State University. Kinilala siya bilang Outstanding Student Researcher sa taong 2004. Kasabay ng karangalang ito para sa kanyang universidad, itinanghal din siya bilang ika-9 sa pwesto sa ginanap na 2004 Fisheries Licensure Exam.
pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nakapaglingkod si Kay sa BFAR Region 2 bilang JO. At dahil na din sa sipag at determinasyon, dahan-dahang umangat bilang Training Specialist 1, Aquaculturist 2, hanggang tuluyang maging Senior Aquaculturist noong taong 2015. Ang dedikasyong ito ni Kay sa kanyang tungkulin ang nagbukas ng pagkakataon na pagsilbihan ang bayan ng Nueva Vizcaya bilang Provincial Fishery Officer upang mapalawig pa ang serbisyo ng pangisdaan sa mga taga Nueva Vizcaya. Sa 14 na taon ni Kay bilang kawani ng BFAR ay nabigyan ulit siya ng oportunidad bilang scholar sa pangalawang pagkakataon. Kasabay nito ay ang paglahok niya sa iba't ibang mga lokal at international trainings at seminars na nakapagpabuti sa kanyang kaalaman at kasanayan pagdating sa pangisdaan. Dahil na din sa mga karanasang ito ni Kay ay nagpamulat at mas nanaig sa kanya ang pagiging isang educator. Ang kanyang pagmamahal sa pamamahagi ng kaalaman lalo na sa mga kabataan. Kung kaya't noong 2019 siya ay naging propesor. Ngayon, si Kay ang kasalukuyang Dean ng College of Fisheries and Aquatic Sciences sa kanyang pinakamamahal na Cagayan State University. A portion of my heart really belongs to the fisheries sector, and it's a reality because I am an educator in fisheries, and I should never forget that it's because of BFAR na natupad yung mga pangarap ko sa buhay, at parte ng aking success ang FSP sa aking buhay. Sa ngayon, mahigit kumulang na 300 students ang enrolled sa fisheries program natin dito sa CSU Apari. 30% nito ay mga scholar ng BFAR. Nasubaybayan ko rin ang kwento ng College of Fisheries dito sa Apari. Gaya ng sinabi ko kanina, halos wala na mag-enroll dati. Ngayon na nandito na ako sa Apari, halos araw-araw ay nasa FISPAN, at nakikita ko yung mga kabataan na lumulusong doon sa FISPAN, at dito mo makikita yung eagerness nila para matuto sa kursong kanilang pinili. Kumukonti na yung ating professionals sa fisheries, and so we need to support the development of young minds to produce more fisheries professionals in the future, no, na tutulong sa BFAR, tutulong sa ating private sector para yung ating fisheries and aquatic resources ay mapayabong pa natin. We take care of our present resources, we manage and we protect it. So we don't only think for our present generation, but we think of our future generation. Sa mga kabataan ngayon na nakikinig sa ating programa, ako po ay isa sa product ng Fisheries Scholarship Program ng BFAR, at ako po ay very proud na isang fisheries scholar ng aking time, at lahat ng aking experiences as a fisheries scholar ay mga humble beginnings ko dito ay napakalaki talaga ang tulong, no, na mabago ang aking tinatahak na buhay bilang individual, no. Ang pag-aaral ay isang mahalagang tool, no, or instrumento para makamit natin ang ating tagumpay. Ang kahirapan ay hindi hadlang, no. Nasa tao lang yan kung paano natin matupad yung ating mga pangarap. Kasi kung mahirap ka at you are really determined, no, to get out of that impoverished life, and then you have to strive. No? You have to strive, you have to be determined. Dapat matapang ka, madiskarte ka. Hindi kailangang matalino. Kasi ang
ang pagpapalago ng ating kaalaman ay nakukuha yan sa unti-unting the gradual acceptance of everything that we learn, no, not only sa ating pamilya kundi sa the blend of learning inside our family at saka sa ating eskwelahan. When I meet another little K like me, I would advise na kung ano man yung mga pangarap mo ngayon, unti-unti mo itong tuparin para sa ganon ay magiging masaya ang parents mo sa'yo. At of course, if you had a chance to turn your dreams into a reality, you will have the chance to improve your life. You can help yourself, you can help others, you can help your family, and of course, you can help the world. You will build not only your world, but you will build a better world for everyone. Ang mga munting K ng Pilipinas ang ating magiging kinabukasan. Hanggat mayroong mga mag-aaral na gutom sa kaalaman at siyensya, patuloy na magbibigay ng suporta ang BFAR upang kanilang marating at makamit ang kanilang mga pangarap. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang kinabukasan ng ating pangisdaan, katubigan at ng ating kapuluan.